Hello po, good morning. Ako po ay magpapatransfer ng aking motor. Second owner po ako. Yung motor ko po ay nakapangalan sa unang may-ari. So ngayon, ang gagawin ko, pupunta ako ng LTO. Noong November 11, nag-start na po ako na mag-process ng change owner name. So ngayon, ang first step ko, pumunta ako ng LTO. Ang requirements na hinahanap sa LTO, original copy of CR, original copy of current or of payment, tapos original of deed of sale. Pang-apat, 2 valid ID of vendors and bindi with 3 specimen signature. Tapos ang pang-anim at saka 7, request for confirmation. Tapos pag nai-process na nila yon sa confirmation, gagawin mo na lang, antayin mo na lang kung ilang days. Pero kung unang tiningnan kasi nila na sa requirements ko, kompleto naman siya. So ngayon may mga check na, may mga check yan kung ano yung una kong gagawin. So na-process ko na yan, kompleto na ako. May original copy ako sa CR ko, tapos original sa deed of sale, sa OR original, tapos 2 valid ID naming dalawa ng nagbenta at saka bibili. Kailangan yon, 2 valid ID with 3 signature sa nagbenta, ganun din sa iyo, 2 valid ID tapos 3 signature din. Tapos ngayon binigyan ako ng papel ng LTO. Yan. Ang nakalagay dito sa LTO, acknowledgement receipt owner is copy, received from, received by, date received 11/11/2024, time 11:26. MB files, ilalagay nyo yung MB files number ng motor nyo, pero sila nang magbibigay nun. Tapos contact number nyo, tapos nakalagay dito request for confirmation, transfer of ownership. Tapos yun lang naman nakalagay dito. Tapos may send to confirmation agency, kung saan yung original ORCR nyo sa nakarehistro doon. Sa akin kasi sa Est Avenue. Ngayon kailangan ko pa rin mag request for confirmation. So ngayon nilagay nila send to confirmation agency LTO NCR. Tapos ngayon sila ng number nila na hindi ka na pwedeng magpunta-punta doon na wala pang hindi pa dumating yung confirmation. May number sila para tawagan nyo kung kailan dumating, tapos i-receive mo na, i-claim mo na doon. Ngayon pupunta ako ng LTO ngayong umaga. Nandoon na yung aking confirmation, i-claim ko na lang. Tapos antabayanan nyo na lang sa susunod kong video. HPG na kasunod doon, guys. So yun nga guys, kung magpapa-confirm kayo habang naghihintay kayo ng confirmation nyo, kumuha na kayo ng
yung insurance nyo na nakapangalan sa inyo, kasi sinasama yan sa documents para sa pagpaprocess ng inyong transfer of owner. So yun ang halaga pala ng insurance guys, 650. Yun ang binabayaran nyo. A few moments later. So ngayon guys, kauwi ko lang galing LTO. Ang oras ay 11:10 ako dumating. Ako, pagpunta ko doon kanina, alas 7. Inagahan ko talaga para mas maaga ang mas mauna ka doon kasi ang bukas ng LTO alas 8. So ngayon guys, nag-claim ako ng aking confirmation. Nilakad ko na yon noong 11/11/2024. So ibig sabihin November 11 ko nilakad. Ngayon 11/19 ang date ngayon. Kaya sa pagpaprocess ko na naman sa HPG ang lalakarin ko. So ngayon nga guys, nilakad ko kanina, kinuha ko muna yung confirmation tapos dinala ko sa HPG. Ngayon, ang mga papers na original ang dadalhin nyo lahat. OR, CR, tapos yung deed of sale, perma ng may-ari, 2 ID, valid ID, tapos 3 perma. Ganon din sa iyo sa pangalawang owner. 2 ID, tapos perma, 3. Ipapasa mo yan sa HPG, titingnan nila kung lahat ay original o kung may mga kulang pa, tapos bibigyan ka ng resibo para magbayad sa land bank. Ang binayaran ko pala sa HPG ay 650. Doon ako nagbayad sa land bank. Land bank lang talaga sila. Ngayon, pagkatapos ko bayad sa land bank, nakuha ko yung resibo. Binalik ko ngayon doon sa HPG. Pagdating sa HPG, sinirox yung resibo. Tapos, in-stapler doon sa mga kasama yung mga original mong papers. Pagdating sa naman, hihingian ka ng mga Xerox na papers. Tapos, yun ang ibibigay sa iyo, ibabalik sa iyo yung original. Yung Xerox ang kukunin nila. Kasama yun doon sa sa resibo. Pagdating ng na nila na check yung mga papers, pupunta ka ng mag-i-stencil. Titingnan nila ulit yon kung may mga kulang o may mga kaso yung mo. Pagdating sa mag-i-stencil, may pipil upan ka pa doon. Lahat ng mga detalye doon sa mga doon sa OR tsaka sa CR, mayroon silang pipilapan ka doon tulad ng body number, yung chassis number, tapos yung MB files, tapos yung yung basta yung nasa ORCR nandoon ilalagay nyo. Tapos yung isa, yung pangalan ng may-ari, pipilapan mo yun doon. Tapos yung sa baba nun sa'yo, pangalan at address, yung perma mo, ipirmahan mo yon. Pagkatapos ng pasa mo na yung napilapan mo na lahat, ipapasa mo sa kanila, i-stencil nila yung motor mo. Pagkatapos stencil, pa-picture kayo, yung mga nag-i-stencil, yung isa, tapos yung pulis, tapos ikaw yung pangalawang may-ari ang pipicturan. Pagkatapos picture, ibabalik mo ngayon yung papers doon sa HPG. Sila nang bahala doon. Tapos bibigyan ka ng stub kung kailan ka balik para sa claim.
ng papers. Yun lang guys, antabayanan nyo na lang sa susunod na claim ko kung didiretso na ako sa LTO niyan guys. Yun ang last na process para mapunta sa pangalan mo na ang motor mo. Okay guys, antabayanan nyo na lang. Soon after. So ngayon guys, andito po ako sa LTO ngayon. Kumuha ako ng clearance ko sa HPG. So ang pagpaprocess pala nito guys dito sa LTO, pag nakuha mo yung clearance mo, diretso ka sa step 1. Yun, nandoon mag-inspection sa'yo yung LTO mismo. Inspeksyonin yung mga papers mo. Pagdating ng na-inspection niya, papupuntahin ka doon sa mag-i-stencil. So pag na-stencil mo na yung motor mo, na pupuntahin ka naman doon sa isang inspector din. I-inspeksyonin yung mga papers mo ulit. May pipirmahan yung taga LTO. Tapos pagdating ng pirmahan na ng inspector, balik ka na naman sa step 1. Ayusin yung mga papers mo doon, titingnan mabuti kung okay na, kung wala nang kulang, i-stapler nila lahat yun, kasama na yung sa insurance mo, isasama nila yun, i-stapler. Tapos papupuntahin ka sa window 9. Pagdating sa window 9, paprocess na yung papers mo para transfer sa pangalan mo. Tatawagin ka na lang na window 15 para magbayad ka sa cashier. Pagdating mo ng pagbayad mo sa cashier, antayin mo na lang siya na tatawagin ka sa window 16 for releasing na. Yun ang proseso ngayon guys dito. Napakadali lang, pero yung nagpapatagal lang yung confirmation. Tapos sa HPG, sa confirmation kasi guys, umabot ako ng 1 week kahihintay. Tapos sa HPG 3 days naman hintayin mo bago i-claim yung clearance. So yun nga guys, tapos na ako. Hintay na ako ng releasing ng aking ORCR na nakapangalan sa akin guys. Yes, nakuha ko na yung aking result ng aking ORCR, nakapangalan na sa akin guys. Nakuha ko na guys, saglit lang siya guys, oras lang, aantayin mo lang guys, kailangan matyaga ka dito guys. So yung binayaran ko pala dito sa LTO sa ORCR ko, 210 lang guys. 210 lang ang halaga niya guys. Kuha ko lang alas 10:20. So yun nga guys, yung inabot ng binayaran ko sa paglakad ng aking pagpapatransfer ng pangalan ko sa aking nabiling second hand na motor ay 650 sa insurance, 650 din sa HPG. So ibig sabihin 1.3 plus yung 210, yun lang, nasa 1.510 yung total. So yun nga guys, maraming salamat sa mga followers ko dyan, subscriber ko, at hanggang dito na lang po ang aking may bibigay na tip para sa inyo kung sino ang may gustong magpapatransfer, kasi kailangan din po talaga yan. Baka hindi natin alam, bigla lang maghigpit yung LTO. Aware lang, yun ang ibig kong sabihin sa inyo, maging aware tayo. Okay guys, thank you.